Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, tiyakin muna nating handa na ang ating mga sarili sa pag-aaral. Umupo ng maayos, makinig ng mabuti, at makilahok sa ating talakayan. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang panghalip, pamatlig. Mahalaga ang araling ito sapagkat ginagamit natin ito araw-araw sa ating pagsasalita at pagsusulat. Ako nga pala si Teacher Eds at ako ang magiging guro ninyo sa Filipino 3 ngayong taong panuruan. Masayang-masaya akong makilala kayong lahat at sabay-sabay natin pag-aralan ang ating mga aralin. Handa na ba kayo? Isang mahalagang bahagi ng ating aralin ang mga layunin. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan na kayo ay matutukoy ang iba't ibang uri ng panghalip pamatlig. Maipaliwanag kung kailan ginagamit ang bawat isa at makagagamit ng panghalip pamatlig sa tamang pangungusap. Ngayon, ating alamin kung ano nga ba ang panghalip pamatlig. Ang panghalip pamatlig ay salitang ginagamit upang ituro ang ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar. Ito ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan upang hindi na ito paulit-ulit na banggitin. At dapat nating maunawaan, ang salitang panghalip ay nangangahulugang salitang ipinalit sa pangalan, samantala ang salitang pamatlig ay nangangahulugang panturo. May tatlong uri ng panghalip pamatlig na ating pag-aaralan ngayong araw. Ang bawat uri ay may iba't ibang gamit. Una, ang pronominal o paturol ay uri ng panghalip pamatlig na ginagamit upang ituro o tukuyin ang tao, bagay, hayop o pangyayari. Ito ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan nito. Narito ang mga halimbawa ng pronominal. Ito, tumutukoy sa bagay o taong malapit sa nagsasalita. Iyan, tumutukoy sa bagay o taong malapit sa kausap. Iyon, tumutukoy sa bagay o taong malayo sa nagsasalita at kausap. Ngayon naman, gamitin natin ang mga panghalip pamatlig na ito sa pangungusap. Una, ito ang aking kwaderno. Ang ito ay tumutukoy sa kwaderno na malapit sa nagsasalita. Iyan ang iyong laruan. Ang iyan ay tumutukoy sa laruan na malapit sa kausap. Iyon ang aming paaralan. Ang iyon ay tumutukoy sa paaralang malayo sa nagsasalita at kausap. Narito ang pangalawang uri ng panghalip pamatlig. Panawag pansin. Ang panawag pansin, ginagamit upang tawagin o ituon ang pansin ng kausap sa isang tao o bagay. Halimbawa, heto, ayan, ayun. Narito naman ang mga halimbawa ng mga pangungusap sa pang-uring panawag pansin.
Heto ang iyong pagkain. Ayan ang iyong hinahanap na libro. Ayun ang batang nanalo sa paligsahan. Mula sa salitang pansin, ang gamit nito ay upang tawagin o kunin ang pansin ng kausap. Kapag nais nating ipakita ang isang tao o bagay at gusto nating mapansin ito ng kausap, ginagamit natin ang heto, ayan, at ayun. Pangatlong uri ng panghalip pamatlig. Tinatawag natin itong panlunan. Ang panlunan, ginagamit upang tukuyin ang lugar o kinalalagyan ng tao o bagay. Halimbawa, dito, diyan, doon. Mapapansin ninyo na ang salitang panlunan ay mula sa salitang lunan na ang ibig sabihin ay lugar. Kaya ang panlunan ay ginagamit upang tukuyin ang lugar o kinaroroonan. Narito ang mga halimbawa ng mga pangungusap sa panlunan. Dito tayo mag-aaral. Diyan ka muna umupo. Doon naglalaro ang mga bata. Nauunawaan na ba ninyo ang ating aralin tungkol sa panghalip pamatlig at ang iba't ibang uri nito? Magaling! Ngayon naman ay susubukan natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Basahin ng mabuti ang bawat panuto at pag-isipang mabuti ang inyong mga sagot. Tandaan natin ang tatlong uri ng panghalip, pamatlig. Pronominal, tumutukoy sa tao o bagay. Panawag pansin, ginagamit sa pagtawag ng pansin. At panlunan, tumutukoy sa lugar. Siguraduhin na uunawaan ninyo ang pangungusap bago piliin o isulat ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Narito ang pangalawang pagsasanay. Piliin ang tamang panghalip pamatlig sa loob ng panaklong. Una, patlang ang aking lapis. Ito, dito, doon. Ano ang tamang sagot? Tama. Ang tamang sagot ay ito. Ito ang aking lapis. Pangalawa, patlang, tayo mag-aaral. Ano ang tamang sagot? Dito, iyon, ayan. Magaling! Ang tamang sagot ay dito. Pangatlo, patlang ang iyong bag. Heto, diyan, doon. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay heto, ang iyong bag. Pang-apat, patlang ang lumilipad na ibon. Ayon, dito, heto. Magaling! Ang tamang sagot ay ayon, ang lumilipad na ibon. At panglima, patlang nakatira ang aking lolo. Doon, iyan,
Ayun. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay doon. Doon nakatira ang aking lolo. Naunawaan niyo na ba ang ating aralin tungkol sa panghalip pamatlig? Okay, maraming salamat, grade 3. Ngayon naman, para lubos nating maunawaan ang ating aralin tungkol sa panghalip pamatlig, kumuha ng kwaderno sa Filipino at isulat ang tamang sagot sa loob ng patlang. Isulat lamang ang sagot sa patlang. Maraming salamat mga bata. Sa araw na ito, nawa ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli!